Glory to God. Glory to God po. Purihin po ang Panginoon. Today is June 24, 2024. Yan po. Diretso ko lang ako yun na. Yan. Glory to God po. Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we worship you in spirit and in truth. Thank you for your love. Thank you for always thinking what's best for us. Thank you for providing our needs every day. Thank you for the strength, for the life that you are giving every day. Forgive us, Lord, that despite your goodness to us, every day we commit sins. We pray that we can overcome these things and be faithful to you, Lord. Father God, as we listen to the meditation of your word, every day we pray that we can obey all your commandments with full submission of ourselves. Father God, we pray that one day you can all call us your children as we accept your Son Jesus Christ as our Lord and Savior. We pray for full understanding of your word. We pray for your divine protection because we know this world where we are not in now is not a safe place anymore. May we always find joy in hearing your word and put those into action. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Glory to God. Bati po tayo na happy birthday. Yan. Sinusubukan po ako ng Panginoon dahil lately, madalas tayo may sakit. Ayan. So, pero, yan. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng isang bagay na hindi mo kaya. So, kaya natin. Kaya natin yan. Happy birthday to Raylay Maiden Crystal. Happy birthday to Brother Jomar Encarnacion. Happy birthday to Sister Jovelyn Bagcal Batangan Berganyo. Happy birthday to Sister Edna Miraples Caspe. Happy birthday to June Tamundong. I think babae po. Happy birthday to Brother Jonel Capaho. Happy birthday to all the birthday celebrants today, June 24, 2024. Yan. May God bless all of you. May God bless your family also. May God bless, may God protect you every day. And may God always give you wisdom for everything. Saka po. Ang init yan. And may God give the desire of your heart. Yan po. So, God bless all of you. And, yan nga, medyo masama yung katawan natin, pero, ano po, no retreat, no surrender na po. Lately, sakit tayo eh. Ngayon, sabi ko Tagalog po sana ngayon, pero, minsan hindi ako eh. Parang yung spirito ko ayaw din pumayag ng Tagalog lang. So, because we were thinking those people who cannot understand Tagalog. So, but we will see today. And again, thank you for those people who sharing my reels, my videos, supporting me in my FB Live. Thank you so much to everyone. God bless all of you. Ayan po. And yesterday, we almost had the copyright because of the background. But thanks be to God, because that is not a copyright strike po. Because I have the YouTube channel, and I told you that by the grace of God, I already passed the test from God, that before He told me to make a simultaneous live FB and YouTube. But because, yun nga, He saw that I'm serious in everything that he told me. He's telling me. So by the grace of God, now we are doing the FB Live only in FB yan, FB Live, and then I'm just uploading in YouTube. No po. So, and because we have the background yesterday, yan. Pero yun nga, hindi naman tayo na copyright. Ano naman siya, not affected po. And my internet is also unstable. Actually, I don't know if your internet is also, you are having the same situation.
Yan po, maybe only in my internet, but I really don't know. Yan, but we should always remember that sometimes our internet is slow or something is happening, but that is the sign of the end time po, na po. So we should be vigilant and we should watch and pray na po. Yan, glory to God. And I watched the news yesterday, more than 1,000 people died in Hajj pilgrimage in Saudi Arabia, Mecca, due to extreme heat. Okay? So we should be careful and because we are in the end times, you know po. But we will just pray for those people who died because of the sun. Yan. Be extra careful po. And we know that Hajj in Mecca, that a lot of people are going there for Hajj. If you happen to to read about the pilgrimage, na po. Yan. So always pray and be careful. And yesterday also I shared NB from the 7 deadly sins, but today I will not share. We will just skip today. I will just share something. Okay. And tomorrow I will share another from the 7 deadly sins. Okay po. And then I watch the I will say this in Tagalog na po. Yan. Meron akong kakilala, but I will try to translate in English. Meron akong kakilala, yan po, na dapat ikakasal. Sila po ay kapwa babae. Yan. At tayo po ay dapat nga ay dadalo pa sa pagtitipo na yon, pero sa puso ko talaga, ayoko kasi nga, tayo po ay isang mananampalataya, tayo po ay nagsishare po ng Word of God. So, at inano ko rin yun, hiningi ko po ng opinion sa mahal na pastor, at yun nga po, 'di ba? At ang nangyari kasi sa kasal na yun, hindi natuloy. Ang alam ko, hindi po natuloy kasi may namatay sa part ng isa sa isang part, sa isang po, yung nyari part ng sa kabilang side, di pa po. So, at yung mga bagay na yun po ay dapat po natin maintindihan, no po. So, I supposed to attend one wedding. Supposed to be of both woman. Yan. But it so happened that it did not push through because one of the parents from other side died. Yan. And we should analyze, we should understand that that is the work of God. Maybe from them they will deny that it is just happen for, because it needs to happen, but actually that is the work of God, so that the wedding of those same sex will not push through. Okay? And kung tayo po nakakabasa ng ng news, yan, may napanood din po ako na may rally sa Quezon City sa LGBTQ. And again, bago po tayo magpatuloy, ako po ay syempre handa na tayo sa mga ganito na po, na alam natin maraming magagalit, maraming mainis, magpoprotesta, pero ito po ay ginagawa natin para po sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ito po ay para sa Word of God po, para malaman ng taong katotohanan. Yan po. So tayo po ay minapanood na yung rally ng LGBTQ, at ako po ay walang
walang sabi mong ano sa mga ganong ano po, 'di ba? Grupo. Yan, wala po tayong against po dyan. Pero anong nangyari sa rally na yon sa Quezon City ay hindi po natuloy gawa ng malakas na ulan, no po. At ang nirarally nila ay para ipasa ang SOGI bill, no po, yung equality ng lahat ng mga kasirian. Yan. So, siguro Tagalog na lang ano natin, pasensya na sa mga sa mga kaibigan natin diyan na they cannot understand Tagalog. Okay po, para medyo mabilis kasi baka bumagal ako. Yan. So hindi nga natuloy dahil sa malakas na ulan. Yan. At tayo po ay sabi ko nga wala po tayong wala akong grupo na inaanuhan po. Sa church ay marami ding parang kumbaga kung kumilos ay matigas, kung kumilos ay malambaya. Pero yan po ay syempre wala namang pinagbabawal sa church. Diba po? Ang pinagbabawal ay ang sumiping ka sa isang kapwa mo kasarian. No po, yun po ang hindi kaaya-aya po sa Panginoon. No po? Yan. At yun nga, umulan po dahil di po yun po ay gawa po ng Panginoon na hindi sumasang-ayon ng Panginoon po sa mga ganong bagay. Yan po. Kaya sana po sa ating po mga kaibigan, yan, wag nating igiit ang mga bagay na ayaw po ng Diyos. Dahil kung igagawin po natin yan, ang Diyos po yung makakalaban natin. No po? At alam naman natin po na nasa Biblia na unang ginawa po ng sa Genesis, diba? Ginawa ng Panginoon, babae at lalaki. At ang pag mag-aasawa na ang lalaki at babae, iiwan niya ang kanilang magulang, kanilang pamilya na po. So, at doon tayo mag-stick po sa dalawang kasarian, yan. Okay po, para imbis na yung nakita ko nga doon, di ba? Imbis na magrarally tayo, maraming tao sa rally, sana sa church, sana ganoon din, di ba? Maraming tao ang lumalapit sa Panginoon upang tayo po ipatawarin, di ba? Upang tayo po ay tumanggap po ng kaligtasan. Yun po yung at kahit ano pa tayo po ay anong kasarian, tayo po ay patatawarin po ng Panginoon. Yan, at saka ang Diyos po ay hindi nagtuturing, nag-uuri. Yan. Ang Diyos po ay hindi yun na yun. Basta hindi po na namimili. Yan, lahat tayo po ay may space po sa puso po ng Panginoon. Yan. Kaya sa sa nangyari na yon, dahil po ang Diyos ay hindi po sumasang-ayon na po. Purihin po ang Panginoon. Yan, diretso ko na Tagalog, although English po yung nilagay ko rito. Yan, pero kasi baka tumagal po tayo dahil English Tagalog na po. So, at yun ka nasabi ko sa previous live ko. I told in my previous live, the reason for our sickness, anyway, people can understand Tagalog. The reason for our sickness, because we commit sins and to glorify the Lord po. Yan. Kaya tayo nagkakasakit dahil sa pagkakasala natin at para po maluwalhati po ang Panginoon na po. So, yan po ang pahayag sa akin ng Panginoon. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay, and ngayon, ko lang, siguro Tagalog, English, bahala na. Ito po yung plano. The plan and mystery of God. And habang ako ay nagsasalita sa inyo, while speaking now, God knows what's inside my heart na po. Yan. At ayoko na ipaliwanag kung ano po nasa puso ko. Yan ba, basta ang Diyos po nakakaalam na po na eto nga ay plano at saka yung mystery. Hiwaga po ng Panginoon. Yan kasi may sakit tayo eh. Nag-church ako kahapon pero the truth, I went to church yesterday but the truth is I am not okay. But because I am worried that anytime God will come, I do not want to be left behind. No po.
That's why I went to church even I felt like I am not okay. Okay? So, I told you after my brain operation, what happened is I remembered the old and I forget the latest one. Nung ako'y naoperahan sa ulo, nakalimutan ko, 'di ba sinabi ko, nakalimutan ko ang bago, ang luma ang naalala ko. Okay po, ito. Ulitin ko lang yung kwento ko sa nung ano, para kasi mas malinaw nga kasi sa Tagalog, kaya gusto kong anuhin, no po. Nung ako po ay mag-pack ng gamit ko from Dubai, yan, kasi kagabi nakikipag-ano naman sa atin ang Panginoon eh. Iisa-isahin ko lang po ngayon dahil kahapon nga tayo po ay nagmamadali. Ano po, nung ako ay po ay mag-pack ng gamit ko sa Dubai, from Dubai to Pilipinas, lahat ng gamit ko para makauwi. At that time, ako po ay paralyzed na. Ano po, ang isip ko, walang second floor, ang bahay ng Kuya Alan ko. Yan, kaya yung aking bagahe, nakapangalan po sa house, sa address po ng Kuya Alan ko. Dahil yung ano namin, yung bahay namin sa Laguna, mataas po. Okay. So, pero bago pa yung kinuusap ko ng kuya ko na kung pwede ba ako sa kanila, yan. Although alam ko na parang ang hirap, pero hindi ko talaga matandaan kung sila ay may second floor. Yan. Kasi nga nakalimutan ko yung latest na po. So, yung address ng box, yung nasa address po ng Kuya Alan ko. And then, anong nangyari, nung ako po'y, nung umuwi nga ako, napunta ako sa San Pedro. Okay po. Ang kuya ko ay Santa Rosa. Yan. At nung ako ay umuwi, and by the way, bago tayo magdiretso, eto po ay, yung nga, sinasabi ko uli, bakit ko inuulit po, para kasi in detail ko po, para lang maano nyo po yung gawa ng Diyos, no po. Kasi ako nga ay, late ko na napapagmuni-muni, kaya po hiwa-hiwalay po yung kwento ko. At tayo po ngayon ay, dahil nga naunawaan na natin ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos, alam ko na at tanggap ko na maraming magbablock sa akin, maraming magagalit sa akin, maraming magagalit dahil ayaw na salita ng Diyos. Yan po ay pinaunawa na sa akin ng Panginoon. Ano po, dahil nga yan po ang nasa Bible din. So, wala ko ng ano dyan. I mean, wala na sa akin yan. Talagang totally accepted na po. Glory to God. At nung nangyari, hindi ko alam, nung umuwi ako sa Laguna, San Pedro, na meron palang ibang tao doon sa bahay. At yung nga po kinasakasama po ng kuya ko, at hindi ko po siya masisisi dahil po, siya po ang hiniwalayan. Opo. So, syempre, nung nandun na ako, paralyzed ako, 'di ba? Anong gagawin ko? Abay di, tsaka, kumbaga, may karapatan ng kuya ko. No po. Dahil, syempre, lahat naman tayo ay may karapatan lumigaya. Yan. So, wala akong ano yun. Wala akong, and even that time, alam na Diyos na nasa puso ko. Yan. Wala akong tinatangi na bakit ganyan. Dahil, pinaunawa rin po sa kanya ng Panginoon. Una, syempre na-shock ka, pero at ano nga, eventually, pinaunawa din sa akin ng Panginoon na siya naman ang hiniwalayan. No po. So, anong nangyari nga, nung ako po ay nag-PT almost 1 month, alam na ng Diyos na hindi ako makakalakad sa lugar na yun. Nagkumuha ako ng physical therapist, pero yung almost 1 month, 800 kada session, alam na ng Panginoon na malabo akong makalakad sa San Pedro. Okay po. Tapos, anong nangyari nga, Tagalog po, para hindi na ako mahilo-hilo dito sa aking outline. Yan. So, ang ginawa ng Diyos, doon pa kami nag-Christmas. Okay po. Ang ginawa ng Diyos, yung nga, nung ako ay, nung ano nga doon, pinapunta niya ako dito, na po.
So, pinapunta niya ako rito at yun nga, August 6, ako dumating dito, 2022, August 8, dumating ang box ko sa bahay na kuya ko sa Santa Rosa. Shoutout po ko kay Sister Rose Ann Relatado Bunid. God bless po. Salamat po. Tapos, ang nangyayari, yung August 8, dumating po ang box ko from Dubai sa house ng kuya ko sa Santa Rosa. And then, doon po kami nag-Christmas sa Laguna, sa San Pedro. Yan po. Pero, nung nag-Christmas kami doon, napuntahan ko na rin yung box. Bago kami umuwi dito na December 30, nasilip ko yung box ko na dumating. Yun po yung mga gamit ko po sa Dubai. Yan. Nasilip ko, nakapagtala ko ng ilan from Laguna to Pangasinan. Pero maraming naiwan doon, as in konti-konti lang kasi po, kotse lang ang dala namin. Pero at that time, nung nag-Christmas kami, kasi umuwi nga ako dito August 2022. Nag-Christmas kami December 2022 sa Laguna, sa San Pedro. Yan po. Wala akong alam. Okay, nasilip ko yung box ko kasi dumating nga August 8. So, nakakuha ko ng ilan. Then, after, umuwi na kami December 30, 2022 kasi dito kami mag-New Year. Dito sa Pangasinan, umuwi kami. Ayan, December 30, 2022. And then, hindi ko na pasyalan yung bahay ko. Yung bahay ko talaga hinuhulugan ko po kung kayo nakakasunod na po. Ito yung sinasaysay ko, hindi para balik-balikan. Sinasaysay ko po para maunawaan natin, mabulay-bulay natin ang gawa ng Diyos, ang hiwaga ng Diyos. Na hindi mo kagad, kagaya ko, hindi ko kagad naunawaan yung mga bagay na to hanggang napagtugma-tugma ko lang. Na po, yan, pure po ang Panginoon. So, then, June-July, lumakas yung boses ng Panginoon sa akin about sa husband ko naman. Yan, na parang, sabi ko, parang may natutunogan ako. Although, sa Dubai pa lang nga, ay nakabasa na tayo yan. Pero pagdating ko, kasi nga ako kasi ay, ang sabi ko nga, gusto ko sa husband ko manggaling. Ayoko ng marites. Gusto ko sa kanya manggaling na, tawag dito, hindi kami nagtatawagan kasi mahal, basta pangalan yan po. Pero gusto ko sa kanya manggaling na po. So, June-July, lumakas yung boses ng Panginoon about sa husband ko. That time, yung nga napagtuba-tuba ko yung mga pangyayari. Kasi nga, nagbibigay ako ng pera, ilang libo, tapos bakit bigla na uubos yung pagdating ko nga dito, na po. And then, September nga, naisip ko pumunta sa kuya ko sa Santa Rosa para kunin ko pa yung ibang gamit ko po at bisitahin ko yung house ko na hinulugan nga. Pero that time nung umuwi ako at saka ilang years na kasi nun, hindi na ako nakakapaghulog kasi nga matagal akong walang work. Yan. Pero yung sinabi nila na nabenta yung ibang gamit at saka basta hindi ko na matandaan kasi ilang total years na hindi ako nakapaghulog na po. Yan. Pero more than a decade talaga ako naghulog na po. So, nung bago pa yon napansin ko na nga yung kinakasama ng kuya ko sa San Pedro na every time tuwing siya ay pupunta doon sa bahay kasi tinira nila yung bahay. Yan. Every time na pupunta siya nga, ang daming bit-bit na mga gamit. From yung bahay ko, kasi may gamit na siya sa Laguna, San Pedro. Tapos uuwi ng bahay ko, ang dami na namang gamit na po. So, ito sinasabi ko sa inyo kung ano sinasabi ng Panginoon sa akin po. Kung ano sinabi sa akin ng Panginoon. Yan nga. So, nung ito yung lang sa akin ito po yung understanding ko. Na nung ako'y umuwi from Dubai to Pangasinan, from Dubai to Laguna, nagmadali na silang ubusin yung gamit ko sa San Pedro. And again,
wala po tayong kahit anong galit na or anything, at ngayon na ikawakasan na, hindi ko na kailangan ng gamit. Pinaunawa na po sa akin yan ng Panginoon. Ito po ay sinishare ko para po tayo rin ay makarealize din na sa buhay natin, kumbaga tanggapin mo na lang ang mga pangyayari. Huwag ka na maguramentado or something, di ba? Yan, kaya nga sinabi ko sa inyo na tanggap ko na marami magbablock sa akin. Dahil ito po ay plano ng Diyos. Na po. So, alam na rin ng Diyos na ibablock nila ako. Okay po. Yan. At alam na rin ng Diyos na marami dahil na sa Bible nga maraming magagalit sa atin dahil sa salita ng Diyos na po, at tanggap ko na rin sa sarili ko. Yan po rin po ang Panginoon. At at ginamit ng Diyos, nung nagpunta ako ng September 2023 sa Laguna, supposed to be sa Kuya Alan ko, and then sisilipin ko nga yung bahay ko sa ginamit ng Diyos yung bahay ko para sabihin sa akin na wala na akong babalikan sa bahay ko doon. Kasi ang plano ko nga, titira ko doon. Yan po, na ayoko nang bumalik nga dito at kaya ko na mabuhay sa sariling sikap ko. Ang iniisip ko lang, yung 2 bata, dahil syempre, yun po ay buhay yung pinuhunan ko doon, di ba? Yan. Pero sabi ko, sige, saka ko nababalikan pag malakas na ako, kagaya ng mga advice sa akin, na saka mo balikan pag malakas ka na. Yan. Pero anong nangyari nga kasi, ginamit na Diyos ang bahay ko, sabi niya, para sabihin sa akin, huwag ka nang bumalik dito. Wala ka nang babalikan. At kailangan kong bumalik dito sa Pangasinan, dahil di ba pala natatapos doon yung iba pa pong kailangang i-reveal sa akin ng Panginoon. Yan, kasi hindi pa nga tapos. Ang bottom line, tapusin ko na. Ang bottom line, if you have the Spirit of God, He will let you understand things and will use you also to glorify the Lord. No po. So, ang kailangan talaga, Spirit of God. Dahil kung wala po akong Espiritu po ng Panginoon, ang mangyayari sa akin, puro galit. 'Di ba? Galit dahil wala ka ng bahay, nagulog ka. Galit dahil lahat ng sakripisyo mo, 'di ba, sa pamilya mo, gagawan ka pa ng ayun nga, masama ng asawa mo, ng pamilya niya, 'di ba po? Yan. Pero dahil tayo ay sa biyaya ng Diyos, tayo po ay yung nga, nilinis na ng Panginoon na kanyang mga salita sa church po, sa PMC Support Watch. Kaya tayo ay hindi na, sabi ko nga, manid na ako. Wala na yung, although nagagalit ka, pero, parang opting, para lang tinurukan ka, tas wala na. Yan, yun po. Pero kung ikaw ay nasa sanlibutan, malamang nakapatay ka na ng tao, or kung hindi, nagpo-post ka na, di ba, sa FB. Yan. Although sabi ko nga, nag-post ako yung one time lang. Nag-post ako, pero yun ay pinaalam ko sa Panginoon. Na po, na Lord, talagang asakit sa loob ko na i-post, pero yun po ay plano din ng Diyos. Yung aking pag-post, dahil kailangan mabunyag, ang dapat mabunyag. Dahil hindi matatapos ang isang sekreto kung hindi mo ilalabas. Hindi tayo makakalaya sa isang bagay kung hindi natin haharapin. Na po, so kailangan harapin natin. Yan ang And sabi po dito sa Luke 25-26, New International Version, there will be signs in the sun, moon, and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. To the heavenly bodies will be shaken. Lucas, Tagalog po, 21:25-26. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at sa buwan at sa mga bituin. Sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon ng kabalisahan na mga bansa na may pagkalito. Magkakaroon ng malakas na ugong ng daluyong at ng dagat. Panghihinaan ng loob ang mga lalaki dahil sa takot at sa paghihintay roon sa darating sa daigdig, sapagkat ang kapangyarihan ng mga langit ay mayayanig. 2 Timothy 3:1.
But mark this, there will be terrible times in the last days. Ayan po. So, let us pray. Father God in heaven, thank you for this short testimony and meditation of your word. Let your word be the light in our path. Father God, guide us. You are in control of everything. May we be reminded always that heaven and earth will pass away, but your words will never pass away. So then, may we have the urgency to receive salvation now and do not take chance for tomorrow is never promised. We pray for complete healing for those who are sick. In Jesus' mighty name, amen. Lord to God, if we knew what happened in Sodom and Gomorrah, at that time, di ba po, there was no social media, but God destroyed the city of Sodom and Gomorrah. Why? Because of the wickedness of that place. Okay. And then what happened? Noah's Ark. People did not believe. And at that time, no social media. Walang internet at that time. Ewan ko, meron ba? Ayan, walang internet, walang mga cellphone na po. And this time, God made it happen to have social media. But some believe and some do not believe. Okay po. We have this platform because why? Today, this time, so many people, millions are need to be saved. Millions of people will be condemned if they will not believe that there is second coming, that there is fire that will destroy the heaven and earth. No po, the earth, okay po, because there's new heaven and earth nga eh. Yan. So, millions of people. That's why we have this, we have in the church that preaching the word of God, the true gospel of Jesus Christ, so that people will come to know the truth. And so that people will receive salvation. Diba? Our beloved CM Bishop Jonathan Periol told one time that he said God made this happen, that there are social media for us to use to spread the gospel. Yan, because at that time siguro maybe not the same as many as people as these days to be saved. But this time, millions of people needed to be saved. Yan po, do not take chance. Okay, that's why I went to church last Sunday. I don't want to take chance. So if you fear God, you know, if you believe that there is second coming, maybe you're not doing the work, the commandments of God, you're not obeying, but it's not late, and it's not late yet. Yan po, God is giving us the time. First, you receive the salvation, di ba? Okay, and then, just do every day to do the commandments of God. One by one, God knows. God is in control. Alam niya po ang nangyayari. If we are really, we can say that we really love God, God will not forsake us. Definitely, He will save you. No po. So, ang Diyos hindi liko eh. Hebrews 6:10. Diba? Yan nga, sabi ko, if you happen to help other people or to serve the Lord even from your previous faith, like me, 'di ba? I was in the other faith, but even during those times, God knows my heart. No po, kahit saan man ako lumipat, wala naman pinagbago sa akin eh. Mahal ko pa rin ang Panginoon, yan po, and takot pa rin ako sa Diyos. Yan. Yung nga eh, by the grace of God, because we fear the Lord, that's why we obey all His commandments. Na po, yan. At kung medyo yung internet natin, nawawala-wala na, ako sa totoo lang, minsan ako po ay, ganyan ako eh, nag-ano, bakit walang internet? Ako, baka, kasi nga, we do not know what will happen tomorrow.
Yan po, that's why do not take chance. Ngayon pa lang, pumunta ka na po, PMC Support Watch to receive the salvation. Ako na nagsasabi sa inyo na po, dahil kung dinadala ko kayo sa kapahamakan, hindi ako sigurado na hindi dadata ng Panginoon ang PMC Support Watch, hindi makaka-receive. Diba? Hindi ko sasabihin. Hindi maliligtas na po. Hindi ko sasabihin yan. Yan. And sabi ko nga, by the grace of God, only in this church, I have the understanding. And by the grace of God, the Holy Spirit of God is helping me to share the Word of God. Because I told you right in my previous FB Live, I really don't know the answer. I want to be honest. I really don't know the answer from that comment. But by the grace of God, because He will not forsake me, diba? He will not leave me nor forsake me. Ginagamit niya ako, tutulungan niya ako. Yan po. So, glory to God. Kaya tayo po ay umaksyon na po tayo ngayon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pumunta tayo sa church at gawin po natin nararapat. Araw-araw po. Tayo po ay nasa parang pong sabihin mo na yung hanging bridge na pwede na maputol. At huwag kang kumapit sa dulo. Yun po yung mga nagtitake chance. Huwag kang kumapit sa dulong kasi pwedeng dumapiktal. Diba? O baka naman ikaw nasa gitna, pwedeng sa gitna na mapiktal. Diba? Yan po. Huwag tayo mag-take chance. Yan. Gawin na po natin nararapat. Okay. So, kahit yung mga mahal ko sa buhay, sila, hindi ko alam, basta sabi ko, bahala ka ng Panginoon. Lahat ginagawa ko. Hindi ko alam kung kaya kong i-save sila ng lahat ng pinaggagawa ko. Ang Diyos lang po nakakaalam. Diba? Na naririnig naman nila pag nagla-live tayo. Diba po? So, bahala na ang Diyos na. Kasi nga, God is in control. Na po. So, purihin po, Panginoon. Panginoon, pasensya na. Sabi ko nga, masama po katawan ko. Kahapon natulog ako, 8 o'clock pa lang yata. Kanina natulog na naman ako. Yan po. At yung nga, hindi ko alam ang mangyayari sa akin po talaga. Kaya ako po ay nagmamadali din. Naalala ko ang mahal na Bishop Dodoy. Yan. Na before na siya ay kuhanin po ng Panginoon, nagpursige siya. Mangaral. Siyempre ramdam mo na kung may mangyayari sa'yo or diba? So gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Diba? Kasi yung ginagawa natin. Hindi ko rin kasi alam. Madalas ako magkasakit. Ay, hindi na bumuti yung aking kalagayan. Po. So, mabuti na yung nagsasabi tayo ng tapat. Mabuti na yung namimili tayo. At yung nga sabi ko, alam ko na marami magbablock sa akin at pinaunawa na po sa akin ng Panginoon. Glory to God po. See you all tomorrow. God bless us all.